Nang ma-realize ko ang technique na ito, nalaman ko na mali pala ang mag-set ng goals dahil may mas effective na paraan para mas mabilis mo itong ma-achieve. At yan ang ituturo ko sa iyo sa video na ito. Ilang beses ka na bang nag-set ng goals mo tapos hanggang sa una ka lang tumatagal, kalaunan, nauumay ka na rin tapos natatalo ka na ng katamaran? Hindi ka nag-iisa dahil problema rin yan ng napakaraming tao. Ngunit sa pagninilay-nilay ko rito, may napagtanto ako. You see, katulad mo rin ako, I have goals in life too. At nagseset din ako ng goal ko sa sarili. Mga bagay na gusto kong maabot balang araw. Ngunit may nakita akong mali sa pattern nito. May mali sa habit ng pagsiset ng goals. At yan ang sekretong marahil ay walang nagsasabi sa iyo o hindi mo pa naririnig. Dito mo lang ito unang maririnig, kaya makinig kang mabuti. Pamilyar ka ba sa isang ito? Marahil hindi dahil wala namang snow dito sa Pilipinas. Ngunit ang simpleng paliwanag niyan ay ganito. Kapag tumayo ka sa tuktok ng bundok na puno ng snow, tapos kumuha ka ng bato na kasing laki lang ng kamao mo at pinagulong mo ito pababa ng bundok. Pagdating niyan sa baba, sobrang laki na niyan dahil lahat ng snow na dinaanan nito ay didikit dito at habang umiikot ito, patuloy ito sa paglaki. Nauunawaan mo na ba ngayon? Yan ang tinatawag nilang snowball effect. Ang simpleng maliit na bato, naging isang dambuhalang bola ng niebe at ngayon ay delikado na ito. Dahil hindi mo na ito basta-basta kayang pigilan sa oras na makapag-ipon na ito ng momentum. Nakukuha mo ba ang gusto kong iparating na mensahe sa alegoryang yan? Ito pa ang isa, makinig kang mabuti. Kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Bibigyan kita ng 1,000,000 piso ngayong araw o bibigyan kita ng 1 piso na dumodoble ang halaga kada araw sa loob ng 1 buwan? Pag-isipan mong mabuti dahil karamihan ng tao pipiliin nila ang 1,000,000 agad-agad dahil hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng compounding effect o ang snowball effect. Ngunit maniniwala ka ba na ang pisong dumodoble ng halaga kada araw pagkatapos ng 1 buwan ay nagkakahalaga na ng mahigit 500 million pesos? Hindi yan nakakagulat dahil yan ang power of compounding. Ang simpleng action, habits at maging bisyo kapag araw-araw mong inulit ng inulit, ang laki ng magiging epekto nito sa buhay mo. Naunawaan mo na ba ngayon? Naunawaan mo na ba kung bakit ko sinasabi sa iyo yan bago kita dalhin sa pinakang punto ng video na ito? Dahil napakahalaga niyan, napakahalaga na maunawaan mo muna yan bago ko sabihin sa iyo ang sekreto. Dahil kung hindi mo maunawaan ang bagay na yan, mahihirapan ka ring makuha ang punto ng buong video na ito. Kaya sikapin mo muna itong maintindihan bago mo pakinggan ang susunod na punto. Sa tuwing sasapit ang bagong taon, ugali na ng mga tao na mag-set ng goals nila o yung tinatawag nilang New Year's resolution daw. Ngunit halos 99% ng mga taong gumagawa niyan, hindi naman talaga nila nagagawa ang sinasabi nilang resolutions daw. Magaling lang sila sa una, ngunit katagalan, nawawala na sa linya. Bumabalik na rin sa dati nilang lifestyle dahil mali ang pag-set nila ng goals.
Kapag sinabi mo na ang goal mo ay gusto mong yumaman ngayong taon, dinadaya mo lang ang sarili mo niyan. Dahil una, masyadong malawak ang goal mo. Mahihirapan ka dyan kung saan ka ba magsisimula. At ang pinakamahirap na parte niyan ay ang magsimula. Diyan pa lang 100%, babagsak ka na agad. Hindi ka nauusad. May mga tao naman na medyo mas matalino kaysa sa nauna. Bine-breakdown nila ang goals nila into smaller goals. Napakatalinong taktika yan dahil mas magiging madali sa'yo na i-execute ang gagawin mo dahil hindi ka na mahihirapang hanapin kung saan ka ba magsisimula. May blueprint ka na kung alin ang unahin mong goal dahil mas ginawa mo itong specific kaysa sa nauna at mas pinaliit mo ito upang maging achievable at maging mas realistic. Magaling ang ganitong paraan at effective din naman. Ngunit ang problema lang, masyado ka ritong nakapokus sa destinasyon mo. Masyado kang nakatingin sa dulo. Naunawaan mo ba yan? Ano bang nangyayari kapag nasa biyahe tayo tapos iniisip agad natin yung pupuntahan natin? Nauumay tayo dahil nalalayuan tayo, hindi ba? Natatagalan tayo. Kaya ang nangyayari, nagiging boring ang lahat. Nakapokus ka kasi doon sa ending agad. Nasa future agad ikaw. Kaya yung iba, nakakaramdam ng pagkainip. Naiinip sila sa biyahe. Kaya ang nangyayari, yung iba, tumitigil na sila sa nasimulan nilang goal. Kasi nga, ang tagal-tagal daw mangyari. Ganyan ang realidad kapag masyado kang nakapokus sa destinasyon kaysa sa biyahe. At ganyan din sa pag-abot ng mga goals mo. Ganyan na ganyan din ang realidad dyan. Kapag sa dulo ka na lang nakatingin, maiinip ka hanggang sa mag-quit ka dahil sa sobrang tagal ng biyahe. Kung may goals kang gustong maabot, huwag kang mag-set ng goals para maabot yon. Mag-set ka ng routines na naka-tailor para sa goals na yon. Naunawaan mo ba yan? That is the secret. Ngunit bakit ba routine ang kailangan mo kaysa goals? Ganito yan. Napag-usapan natin yung snowball at compounding effect kanina. Hindi ba? Kung magseset ka lang ng goals mo, ngunit wala ka namang routine na sinusunod, walang mangyayari sa'yo. Yung bato na hawak mo kanina sa taas ng bundok, ikaw ang representasyon yon. Ikaw yung bato at mula sa itaas ng bundok papunta sa baba, yan ang representasyon ng journey mo papunta sa goals mo. Naunawaan ba? At yung paggulong-gulong mo mula sa itaas pababa, yan ang representasyon ng routine mo. Ano bang ginagawa ng bato habang bumababa? Paulit-ulit lang siyang gumugulong, hindi ba? At anong nangyari sa kanya? Hindi ba't lumaki siya? Ganyan din sa pag-abot ng goals mo. Gumawa ka ng routine na naka-align sa goals mo na realistically ay kaya mong gawin araw-araw ng paulit-ulit. Tapos mag-focus ka ngayon sa routine mo imbis na sa goal mo. Naunawaan mo ba yan? Bibigyan kita ng example. Kung nais mong pagandahin ang katawan mo, kailangan mong mag-gym at mag-diet, hindi ba? Ngayon, gumawa ka lang ng routine araw-araw. Yung routine na non-negotiable, ngunit realistic, at mag-focus ka dito. Huwag kang mag-focus sa salamin. Huwag mong tingnan araw-araw ang katawan mo sa salamin kung may nagbabago na ba. Dahil bad attitude yan. Nagpo-focus ka sa destinasyon niyan imbis na sa routine mo at makakaramdam ka lang ng pagkainip, pagkaumay at frustration
kapag wala kang napapansin na result at magre-resulta pa yan sa pagtigil o sa pag-quit mo. At hindi lang yan applicable sa pag-gym. Sa lahat ng aspeto ng buhay, applicable yan. Mula sa business planning hanggang sa personal growth. Unahin mo munang mag-build ng non-negotiable ngunit realistic na routine na naka-align sa goals mo. Tapos, mag-focus ka sa routine mo imbis na sa goals mo. At hindi mo mamamalayan yung araw na hinihintay mong mangyari ay nangyayari na pala. Hindi ka nainip at na-enjoy mo pa ang biyahe mo. Tandaan mo ito, kahit ano pa mang goals ang iset mo sa sarili mo, kung hindi naman naka-align dito ang lifestyle o routine na ginagawa mo, hindi ka uusad at walang mangyayari sa iyo. Ngunit kung gusto mo ng matinding assurance, pakinggan mo ito. Proverbs 16 verse 3 says, "Commit your work to the Lord, and your plans will be established." Alam mo na ang ibig sabihin niyan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, mga maharlika.